Breaking news mga kababayan. Susupalpalin na ba ng Korte Suprema ang Kongreso? Kumakalat ngayon ang matunag na balitang papasok na ang Supreme Court para tuluyan ng ipatigil ang pinipilit na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung totoo ito, isang malaking sampal ito sa mukha ng mga mambabatas na pilit isinusulong ang pagpapatalsik sa Vice-Presidente. Ibabasura na nga ba ang kaso bago pa man mag-umpisa? Tutukan ng malaking balitang ito na yayanig sa politika. Nagalit kayo at umalis na lamang basta doon sa hearing. Nakita naman ninyo, hindi ako nagagalit. Medyo nadismaya lang ako ng konti. Dahil sa napansin naman ninyo, ayaw naman, hindi naman nila talaga kayang sagutin. Napakasimple naman ng mga tinatanong. Ayun. At yun ang mga aking colleague, si Senator Ligarda, nasa tabi ko naman, alam naman niyang hindi rin makasagot. Bakit sasabihin pa niyang, huwag kang umalis. Kasi hindi naman niya alam na nagpaalam ako kay Chairman Win. Nagpaalam na ako. Ayun. So understand. Kwentas klaras tayo dito. Para sa GMA, hindi nag-walkout si Sendante, ha? Nabulo pala. Ako nga, umalis na ako kahapon sa programa. Nag-walkout ka din. Nag-walkout din ako. Kasi 5:30 ng hapon kahapon, Sen. Umalis din ako. Alam nyo naman ang disiplina natin. Opo. Kahit ano pa ang ginagawa natin, sa ayaw nila't gusto, tatapusin natin yon. Opo. Kinakailangan mabigyan natin ng daan iyong pagtitipon. Yan. Yeah. Okay po. Kailangan maagang dumating. Ayun po. Malinaw na po yan. Para mamaya, itanong mo pa, Nelson, saan ako dumalo ng pagtitipon? Sana ang itatanong ko, at yan, ba kayo nakatibay? Yan ang isasagutin ko ng secret. Ayan. Pero hindi yata naging secret sa mga taong nakita kayo. Basta kung saan man sa nakadiri, alam na po nila kung saan kayo. Okay? Ayun po. So, Tatanong ko pa sana kung ano po ba yung leksyon kahapon? understandable na po yan. Nagkaunawaan tayo doon sa mga kabarangay natin. Ano ha? Pero teka lang, Sen, simulan natin sa simula. Kasi ang dalawang kongreso ay nagkasundo, magpasa ng batas, at mukhang ang ating pamahalaan ngayon, gaya ng announcement ng Pangulong Bongbong Nelson, ang bansa po ngayon ay nasa State of National Energy Emergency. Yun. Ayun. Mahalaga daw po yung salitang energy. Nandun daw po ang bigat ng salita. National Energy Emergency. Dahil kung wala yung salitang energy, baka sabihin State of National Emergency. Pambuong lahat na yun, pangkalahatan. Tama. Pero ang sabi ng Presidente, hindi, energy lang ang emergency natin ngayon. Ayan. At kaya, nagawa naman po kayo ng Protect Committee. Well, sa kabatiran nga po ng ating mga taga-panood, Sen, sa kaliliwanag ng higit na nakararami, ano ho bang pagkakaunawaan ninyo? Una, doon sa National Energy Emergency. Alam mo, Jen, sa dalawa kasi ang pinagkukunan natin ng basihan. Opo. Kung pag-uusapan ay national emergency, ano? Yung Article 12, Section 17 ng ating saligang batas. Buti pa, basahin na lang natin. Sige po, para huwag tayo maligaw po. Yan na. Dito sa Article 12, Section 17 ng ating saligang batas, bagamat ito sinabi ko na rin doon sa committee, Jen. Opo. Ang sinasabi rito, the state, yung Estado, has the power to temporarily take over the operations of privately owned public utilities or businesses affected with public interest in times of national emergency when the public interest requires. So, anong susunod na itatanong nyo? Meron ba tayong national emergency? Yun na nga po. Meron ho ba? Nasa estado na ho ba tayo niyan? Sa kanilang, sa pagtaya nila, kaya nga nagkaroon ng Protect Committee, di ba? Opo. Ngayon, may binabanggit ka kanina, ang sinabi National Energy. Energy. Yes po. Emergency. Kasi meron na namang isang article, Article 6, Section 23. Sinasabi na naman, in times of national emergency. Okay. Okay, opo. Bakit kasi iwasan natin yung salitang yun
Bakit? Kapag ka ba energy ang emergency, hindi pang national, ibig mo sabihin meron tayong isla sa ating kapuluan na hindi gumagamit ng energy? Oho. Ano po, nandun naman sa yung national Opo. Siningitan lang ng energy. Oho. O, nandun din So, naman national yun. Para emergency pa rin. specific daw po na ang Pang-energy emergency lang. natin ay pang-energy lang. Oh, national emergency pa rin. Ayun, tama naman. okay. Kasi kapag ka sinabi mo, national energy Emergency. ang daming tinatamaan na sektor dyan di ba? Oo nga. Diyan, kapag ka ang pinag-uusapan, na unang-una na dyan, transportation, di ba? Sa transportation na yan, involved na yung pagta-transport ng kalakal, magmula sa mga iba't ibang industries natin, agriculture, fishing, lahat na yan, ano? Paano kang hindi gagamit ng gasolina? O ng crudo, ng diesel? Opo. So, mga fisher folk, pupunta sa laot, meron silang gagamitin na gasolina. Opo. Pag-transport ng kanilang huli, gagamit din sila ng transport. Yes po. Yung mga kalakal, paano yung supply chain, pati yung mga farmers, gagamit din yan sa pagsasaka nila. Mechanized na rin yung iba, di ba? O, pagkadadalhin sa palengke, sa tindahan, gagamit ka ng public transport, ganun din. Crudo Yung tsaka papasok sa gasolina. eskwela. So, Department of Education, problema rin. Yung mga teachers, pupunta sa eskwela, yung mga estudyante, hatid, lahat. Pati paglulutusin. O, yung nagtitinda sa palengke, lahat. Karinderya. Paano mo i-isolate ang iba't ibang sectors na affected ng transportation sapagkat wala kang gasolina o wala kang diesel? Hindi mo pwedeng sasabihin national energy emergency. Ang sinasabi ng batas, national emergency. Okay. Ito naman ang talagang talagang Estado. lumilitaw na. Ito na yung estado. Kung talagang unang-una wala na tayong maangkat na petrolyo. Kung totoo. At kung ganun nakataas talaga sa sinasabi nilang pandaigdigang merkado. Palagi niyong nasasabi yun Totoo Palagi niyong po. naririnig Oho. Ang presyo at ang bentahan sa pandaigdigang merkado ng produktong petrolyo. Yan po lagi. Oh. Tanong mo nga kay Nelson kung ang pagkakaintindihan sa pandaigdigang merkado ng petrolyo. Oh. Kasi may avatar yan. World market. Pwede ba Nelson, ikaw munang magpaliwanag? Halimbawa, apo. Sapagkat mula sa iyo ay makikita nila ang payak, simple, at walang kakulay-kulay na pagpapaliwanag diretso sa pagkakaintindi ng ating mga mamamayan. Sige nga. Ano pong yung ipapaliwanag yung... Ano ba Ano ba yung kapag sinasabi yung pandaigdigang presyo sa merkado? Ayan. ng produktong petrolyo? Kasi palaging ganyan Oho. price the world market, ano? Oho. Kaya nga. Oo. Diktaan niya ng world market. Oo. Kasi ang kadalasan dyan, depende sa supply and demand Yan pa rin ang naglalaro, supply and demand. So, kung ano ang presyo dito sa world market, ipapasa yan, ibibili niya ng mga iba't ibang kumpanya Oo. sa iba't ibang mga bansa. Dadalhin yan sa mga bansa-bansa nila. So, dapat ito ang magiging basihan ng pagpepresyo nila dun sa... Kaya pala sabi dikta. Oo, Dikta dikta. ng world market. Hindi, ang hinihintay sa iyo ng ating mga kababayan, yung simple, payak na pagpapaliwanag. Anong ibig sabihin pagka pandaigdigang presyo sa merkado ng langis? Ayan. Dapat isang presyo lang, yung pang world market na price. Hindi po, Hindi hindi nga, pwedeng- paano nga, kasi hindi nila nga maintindihan yan Kamukha nang nangyari sa atin. Sa ngayon, Bago nagkagyera ang Middle East, bago nagpasimulang girahin ng Amerika, ng Israel, ang Iran, Opo. 55 pesos lang yung yung diesel. Mura lang, opo. Yun namang gasolina, 50 pesos. Yan. Oo. Ngayon, gusto nilang maintindihan mula sa pagpapaliwanag mo. Wag na sa akin. Para sa ganon, madali nilang maintindihan. Paano nangyari from 55 naging 110 after 2 weeks?
sumirit na napakataas. Oo, dahil nga pinag-uusapan pandaigdigang Oo. halaga ng sa merkado. Ayan, yun ang ipaliwanag mo. Ang taas daw ay parang rocket ng Israel. Oo, rocket. Parang rocket ng Iraq. At pagka ng bababa Iran. naman, parang pakpak ng agila. Gaganon-ganon. Ang bagal. Parang may narinig kang nagsabi. Kahapon. Huwag mo nang gagamitin yun kasi nga ang hinihintay nila yung maliwanag, simpleng pagbibigay kahulugan para maintindihan. Para mas madaling maintindihan natin, parang ikaw, meron kang paninda dyan, halimbawa, di ba? Sige. Angkat ka sa akin. Oh. Sige, kayong Siyempre, kung magkano ang inangkat mo sa akin, kayong dalawang mag-usap para magkaintindihan. dadagdagan mo lang yan ang tubo. Pero dapat hindi ka, kung magkano ko ipinasa sa'yo, huwag mo namang tataasan ng sobra-sobra. Aha. Di ba? Kung paano ko ipinasa sa'yo, dadagdagan mo lang ng sapat lang sa operation mo at meron kang profit. Kasi ang world market daw, sabi nila Sen at Nelson, nandun sa gitnang silangan eh. Sa gitnang silangan. Nagkaroon ng gulo sa gitnang silangan dahil nga sa gera doon sa Iran. Hindi ngayon makadaan ang mga sasakyan sa Strait of Hormuz. Yung mga bumibili. Law of supply and demand. Nabawasan ng supply. Konti ang supply, Mataas ang kaya demand. mataas ang demand. So sisipa yung presyo. Ang tendency, tataas talaga ang presyo. Yun ang dikta ng world market, Sen. Oo, mahirap ang supply eh. Makakuha. Apakadami ng gustong bumili. So sumipa ng todo yung presyo. Kaya sabi nga, dikta ng world market kasi nga doon galing sa gitnang silangan ang produktong petrolyo. Sen. Laban Hindi, natin kayong yan. dalawa usap. Paano mo naging pangmundong usapin na yan kayong dalawa? Pero yun po ang senaryo. Yun daw ang senaryo ngayon. Hindi, kasi Di ba? ang ginagamit nila, meron kasing, alam mo, merong isang pandaigdigang parang trading company yan. Ayan. Apo. Na sinusukat niya lahat yung mga nahahagip niyang mga impormasyon tungkol sa galaw ng presyo ng langis Yan. sa buong daigdig. Okay. Yan, o. Kaya kung meron siyang tinatawag na Argus data. Ayan, yan. Parang WSM sa Parang Pilipinas yan. index yan. Kung baga sa kuryente, parang WSM. WSM, opo. Para sa spot market, wholesale. Opo. Ngayon, kung sa Singapore yun, halimbawa, mean of Platts Singapore, sabi niya. Kung kukunin niya sa Dubai Platts, sabi gano'n, ano? So ito, kinoconsolidate ng isang pandaigdigang organisasyon. Siya yung nagbibigay ng indicator, di umano, Opo. na ito yung presyuhan ngayon ng langis per barrel, halimbawa, ganyan, ano, translate nila sa liter. Ngayon, ito yung ginagamit nila. Yes po. Ang atin namang itinatanong kasi kahapon, tama po yun, ang pinag-uusapan, hindi nyo pwedeng hindi i-connect yung inventaryo po ninyo. Dahil nga alam naman natin, hindi naman tayo malaking bansa, kaya yung inventaryo natin, hindi kagaya ng Japan. Alam mo kasi ang Japan, Nelson, Opo. yung reserve nila ng kanilang oil aabot ng 254 days. Wow, Halos isang taon? Isang taon. Oh. Halos isang taon. Reserva lang po nila yon. Meron silang reserve na gano'n. Hindi, no? Tayo, kamukha nung unang hearing namin, 45 days. Martes yun eh. yung Yes una. po. Sabi ng Pangulo yan. Pagkatapos, sa diesel, Oho. sa gasoline naman, 53. Opo. 53 days. Sa mga tweed, meron pa tayong stock. May buffer pa tayo. Opo. Oho. Ngayon, ang hinahanap ko, from 55, paano lumundag ng 110 kaagad? 2 weeks pa lang. Ayun nga. Kasi nga, yun daw ang dikta ng world market, Sen. Bakit mo gagamitin yun? Ang pinag-uusapan natin, yung buffer stock mo. Ba't kaagad mo in-apply yun? Mukhang yun ang business model. Yun Yun. daw ang business model. Tsaka yun ang kanilang practice. Oh. Sabi ko nga,
kung ang pinag-uusapan, walang-wala na talaga siguro, wala tayong stock. Opo. Ngayon, pwede mong gamitin yung indicator na yun dahil wala na tayong stock. Pero meron pa nga tayong stock eh. Bakit meron ka pang stock, ginamit mo na yun? Yung tinatanong ko. Buti sana kung piso lang, ano. Di ba? Kasi ang pinag-uusapan natin, masyadong malaki. Malaki. Yung diferensya mula sa 55 hanggang sumabot na average ng 126. So sabi ko sa kanila, 125, 55, 70 pesos po ako ang difference. Yun naman daw kasi ang panganib nung Sen. Kasi kung bumaba naman daw po ang presyo ng langis sa world market, alam ba, bumili naman ako ganyan, ano? Eh, binili ko ng mahal. Eh, within the week, ay bumagsak naman ang presyo at nagmura naman. Alam mo, nag-53 ulit. Nag-53 ulit. Ibababa ba nila? Dapat ibaba nila kasi ng kanilang model. Dapat ganun nga, ano? Kaya yung sabihin, bumili ako ng mahal, ayun naman ang risk ko, lugi din ako. So parang bawi-bawi lang, Sen. Naniniwala ba kayo? Yun daw ang kanilang model, practice eh. Kailangan nga, yung model na yon mapag-usapan natin. Tama. Di ba? Sa anong punto mag-a-apply yung replacement cost mo? Ito ang tawag nila replacement Replacement cost. cost. Kasi meron ka pang Wala pa inventaryo. Sapat pa naman yun kasi sabi ko nga sa'yo, 45 days, 53 days. Ibig sabihin, isang buwan pa yon. Yes po. 2 buwan pa nga lang ang nakalipas, sabi ko. Meron pa tayong may 50 nga, 52, 60 days. 2 weeks pa lang po yung So kailangan natin kwentahin ano yung punto na kung saan magsisimula yung replacement cost Trigger. sapagkat katapusan na ng inventory cost. Diba? So ang pinag-uusapan natin dito reciprocal Ano? The end of the inventory price, the old price na ginamit mo sa inventaryo And the start nung and the start of the replacement cost. Yun. Ito yung so maghanap tayo ng reciprocal dito. Hindi yung nabalitaan mo lang, nag-gira lang, meron ka pang stock, kinuha mo na kagad yung replacement cost. Kaya sabi ko, parang hindi naman makatwiran. Kaya nga, nagkaroon sila ngayon ng pinag-uusapan na problema hanggang sa gumawa nga tayo ng isang National Energy Emergency na executive order. Bakit hindi na lang ginamit yung executive order na ganun din ang kaparaanan kung paano ma-address ang problemang inaharap natin? Kung meron talagang problema. Alam mo ba na meron tayong isang executive order? Meron mo bang, sabihin nakatalatag ng executive order na in case na meron Panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naalala mo yung Ondoy, magkakasunod na tatlong yun Tatlong malakas na bagyo ata yun, Sen. magkakasunod yun. Yun ang ginamit natin. Yung Executive Order 839. Okay, opo. Yun. Pero yun ho ay national emergency yun. Ang nakalagay ho doon, walang nakalagay na energy emergency gaya ngayon. Kasi nga bagyo yun Opo. Basta pinag-uusapan national emergency. Kung ano mang klaseng emergency po yun. Pero dahil nga ganun ang nangyari, pati oil companies dinirektang sinabihan na huwag ninyong itataas ang presyo. Yes, opo. Price freeze. Ilang ilang Ondoy, Pepeng, at saka Ramil. Magkakasunod yun. Okay. Ngayon, ginamit yung Executive Order 839. 2009 ito, Jen, Opo. Although dito naman kasi, ang talagang tinamaan ay Luzon lang, di ba? Opo. Pero, dahil targeted, sinabihan ng mga oil companies na huwag ninyong nagkaroon ng freeze sa presyo. Ng price freeze nga po. In-apply sa oil industry players. Okay. Bakit hindi pwedeng gamitin yun? Ngayon, saktong-sakto na Energy talaga dahil nga, ginagamit nilang sangkalan ngayon, yung Strait of Hormuz. Para bang lahat nanggagaling doon. Sinasabi ko nga,
Hindi, ayan ka ako yung naghambalang ka ako yung mga tangke ng dalawang malalaking refinery. Na hanggang ngayon ka ako, hindi nyo sinusuri. 2 araw na tayong nagtatalo rito, hindi pa ba nyo ako nakita kung totoo yan o hindi? Basta yun daw po ang sabi ng petroleum companies Tinanggap na nilang na yun ang buong katotohanan. Kayong magpaliwanag ngayon. Sino bang nagpapaliwanag para sa mga oil companies? Nakahalata ba ninyo? Yun po taga-DOE. Mga Matagal na po taga-DOE, practice yan ano? Mga taga-DOE nagpapaliwanag. Ito naman si Ramon Ang, kung gusto daw bilhin ng gobyerno yung pambihira yung kanyang kumpanya, willing daw siyang ibigay niya para naman may pera kumpanya, ilinagay na lahat sa maleta. Para naman may pera ang gobyerno, di ba? Ang spokesperson niya ng mga petroleum company, di ba linggo-linggo ang nagsasalita taga-DOE kung magkano ang dapat na itaas saka magkano dapat ibaba. Oo nga. Oo. Ano ba sinasabi ng batas natin kahit... Kasi nga sabi nila, wala naman po tayong magagawa kundi mag-monitor lang tayo. Opo, kasi deregulated na po yan Under Republic Act, sabi niya... ano ba yung Republic Act natin? 8479. Ang tanging magagawa po namin, sabi niya, under Section 14, monitoring lang, sabi niya. Opo. Yung buong Section 14. Nakalimutan niya yung kahuli-huliang talata ng Section 14, paragraph E. So nandun din pala sa paragraph E. Nandun, kasi sabi niya yung pinakahuli kasi ang paragraph, ang Section 14 kasi A up to E. Okay. Di ba? So ibig sabihin, kung A up to E, 5 paragraphs yun. Yes po. Yung pinakahuling paragraph, sabi niya, in times of national emergency, sabi niya. Sa panahon talaga, mayroong national emergency. When the public interest so requires. Ito yung sinasabi ng Constitution Kung kinakailangan Nireplicate lang ng panahon. Nireplicate lang. Binanggit ko na kanina sa inyo. Yes po. In times of national emergency, when the public interest so requires, the DOE may... Opo. Hindi naman mandatory pero meron. Maaari niyang gawin. May during the emergency and under reasonable terms prescribed by it temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. Maliwanag na kahit na deregulated ang ating oil industry, in times of national emergency, pinag-uusapan national emergency, Sa kapakanan ng taong bayan. when public interest so requires. Kayo nang nagsasabi, meron na tayong emergency. Deklarado na nga po Deklarado na nga, ginamit nga lang National Energy Emergency, pero kahit paano mo baligta rin yun, emergency talaga, kung totoo nga na wala na tayong mabili, kung pag-uusapan ay murang presyo ng produktong petrolyo. So pwede i-take over, Sen, ang mga nakalagay po. Ito nga yung nakasulat Ngayon, hindi ko naman ina-advocate ito. Sinasabi ko lang, gamitin mo yung monitoring mo. Sabi ko, hindi mo ba titingnan? Sige, gamitin na, Madam Secretary, sabi halimbawa ng oil company A. Pumunta yung oil company A, B, C, D, E, F, G. Lahat na. Pwede na po ba namin, gagamitin po namin yung replacement cost? Ito po yung dikta ng pandaigdigang merkado ng mga langis. Yes po. Kung tawagin nila yan Argus Benchmark at saka yung MAPS. Yes po. Ito yung Minoplatz Singapore, Minoplatz Dubai, Brent, ganyan, mga ganyan. Sige, ganyan, teka muna. Tingnan ko nga yung ICPO ninyo. Kasi yung ICPO, ito yung kanilang... Pinakalibro ata yun na Sen. Hindi, ito yung pagka-bibili ka, i-require ka ng ICPO nung supplier. Yes po. Makikita mo doon kung magkano yung... Magkano mo nabili. Ma'am, huwag mo naman titingnan ito. Ba't mo, ikaw naman, kung talaga namang diyan ka bibili, ba't naman hindi kita papayagang itaas mo sa, ayon doon sa pandaigdigang na yun? Merkado. Pandaigdigang dikta ng merkado. Ang sinasabi ko, bakit?
Dito ba kahit ba pinapayagan nga kita eh. Hindi nga kita sinasansa, hindi nga kita pinipigilan bibili. Pero ipakita mo nga sa akin kung yan ang binili mo. Patunayan mo naman talaga, parang gano'n, patunayan mo naman. Kung wala ka na, madam, wala pa po ako niyan. Paano mo itataas? Aha. Yun ang tinatanong ko. O kasagot-sagot niya hindi pa po namin ginagawa yan. Ano ka kung ginagawa niyo? At saka wala ho atang plano gawin yon. Kasi naalala ko, Sen, dati sinabpina pa ng korte yan sa mga pagdinig para malaman po ang libro ng mga petroleum company. Talagang nanindigan sila, hindi pwede. Ayan yata yung kaso na iba-bundled. Mga ganun ata yan Ano? Tama. Yung aataduhin kung paano nabuo yung isang presyo ng produktong petrolyo. Unbundle. Ang ibig lang sabihin yun, i-detalye. Yes po. Pero bago bumigat ang ating pinag-uusapan, kasi alam mo naman, tuwing Biyernes, palagi nating sinasabi, Light lang tayo. ma-inspire na lang natin ang ating mga kababayan. Totoo po. Kung ano man yung kanilang mga pagsubok na dinadaanan, Aha. mabigyan man lang natin sila ng kahit konting... Mapangitiman lang natin. Oo, malaking yun bagay naman. na yun. Oho. At isang bagay na magagawa natin, batiin natin yung mga nakikinig sa Ay, atin. talaga naman. Kasi alas 5 na di ba? Opo. Yung problema Pwede dyan, bang paunahin nyo ako na makabati naman ako? Sen, sa lahat ng oras, kung sa Senado binibigyan kayo ng 10 minuto dito, buong oras, bibigay po namin sa'yo. Kung sino man po yung gusto ninyo batiin. Kasi may mga kamag-anak ako sa San Jose. San Jose, Bulacan, San Jose, Nueva Ecija. Hindi, San Jose, Silicon Valley sa Ay, California. San Jose, California pala yan. Alam niyo ba yung Silicon Valley sa California? Yes. Diyan Si Nelson palagi Andyan makabarkada ko palagi dyan. nakakapunta ron Opo. Si Parang Meta nandyan Si Don Orozco nandyan. Diyan din nakatira. Diyan po nakatira sa San Jose. Di ba malapit yan sa kung kayo ay sanay sa sa Napa Valley. Yan, opo. Magkakalapit naman yan di ba? Nandyan po yung Apple, yung mga Google. Yan. Ngayon lang nilang may nalaman na meron pa. Pwede pala makabili sa Singapore. Baka naman ang ibig nilang sabihin, ngayon lang nila nalaman na merong isa na kaya niyang alamin kung ano talaga ang presyo. Mukhang yun po ang totoo, Sen. Kasi madali namang sa natin ngayon, sa panahon natin ngayon, Opo, sa teknolohiya. Opo. ang pagbabalidate ng isang bagay, Real time, Sen. real time. Baka hindi baka segundo lang, makukuha mo na eh. Totoo po yun. Di ba? Lalo kung malakas ang internet. At hindi naman ako naniniwala na ito'y malalaking mga kumpanya na wala silang kakayahan para mag-verify doon sa mga datos na aking inihayag. Opo. Yun ang dahilan ko kaya inihayag ko na publicly. Ayun po, kayo na po ang mag-verify. Kayo na po ang mag-validate. Opo. Di ba? Makalipas. Wala namang, sana man lang may nagsabi, with all due respect, Senator Opo. Nelson Lubao, Senator Subarjaga, I am disputing your data. Ayun, ganun sana. Di ba? Para, wala eh. Habang nanonood ako kahapon, tingin ko nga kung meron talaga magdi-dispute nung sinabi ninyo. Wala nga eh. Kasi sila nasa matagal na industriya, Sen eh. Kumbaga na, Baka naman natatakot na kumbaga sa korte kasi, biglang naglahad yung Yung prosecution. Your Honor, I move that this testimony be stricken of the record. Oho. Hindi naman nag-oppose yung kalaban eh. Opo. Counsel, what will you say? Nothing. Halimbawa, defense, what will you say? Fiscal, Opo. No, Your Honor. no objection, Your Honor. Di wala. Wala naman gano'n. Sabi ko, ako ba, nagtago ako? Hindi, sabi, ito po, Mr. Chair, ito po yung slide number 1. Ayan po. Oho. Makikita nyo po dyan, makakwenta po natin. Yan po, nakalitaw po ang price US dollars per metric ton. Oho. Kung CIF po, lagyan na po natin ng shipping cost kahit na kung minsan FOB lang ang merong shipping cost. Oho. Ayan po, translate nyo na po sa metric ton, hindi na po $1,500, $15 na lang. Yan. Okay? Oho. Andyan na po yung map, Singapore, $1.71. Opo. Ngayon po, dahil kinonvert na po natin sa liters, tsaka po yung 60 pesos is equal